magandang gabi po. Today is Saturday. I think mag-aalas 10 na. Pero naisip ko po na vlog muna po tayo. Samahan niyo po ako habang magtutupi ng mga damit. Nagpapaantok para maya-maya after makapagtupi, edi matutulog na lang. Medyo pasensya na po kayo kung sa background na nakikita nyo. Magulo pa po. Medyo na busy lang po ako sa mga ganitong, sa mga pagkakataon na nagdaan. Kung mapapansin nyo po, sa channel ko po na Listeners Organist, hindi po ako kasi masyado nakakapag-upload kasi na-explain ko naman po dun sa last video na medyo na busy ako sa pag-aaral ngayon. Ayan. Hopefully sa susunod makapag-upload. No, malapit na po yung birthday ng inyong lingkod, pero ayan. Same pa rin. December 16 birthday na. Hindi naman ako naghahanda ng ganun. Medyo kapos po tayo ngayon. Walang work. Importante, makapagpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na dumating yung birthday. Dahil, syempre, marami tayong dapat ipagpasalamat tuwing dumarating yung birthday. Laking biyaya na po nun na nakalagpas ka sa isang taon naman ng iyong buhay. Kaya siguro ang gagawin ko sa aking araw ng birthday sa December 16, pupunta na lang ako sa church magpe-pray, papasalamat, then siguro kung may extra, edi kakain sa karinderya. Yun, ganun lang. Wala naman akong hindi ko lang alam kasi bahala na. Dami kong mga damit na tinutupi this time. Ayan. Ayun, binabati ko po pala si Sir Angelo. Laging nagko-comment. Kumusta ka, sir? Salamat po sa laging pagko-comment. Nandyan po kayo lagi. Mag-upload man ako, hindi. Basta every time na may upload akong bago, lagi po kayo nagko-comment. Thank you so much. Shoutout po sa iyo. Sana i-okay po kayo. Comment nga po, sir, kung mapanood niyo po ito. Taga saan po kayo? Ayan, grabe, ang dami kong tupihin na. Sana mabilis lang to. Shoutout po pala kila Ka-Business Official, Mrs. Ka-Business, Papa Dins, Thinking Body. Yung mga binabanggit ko po ay mga pangalan ng YouTube channel po nila. Mga fans ako ng mga yan. Fan ako. Madalas ako nanonood sa mga vlog po nila tungkol sa Ka-Business Family. Grabe po yung mga prank nyo kay Bornok, kay Kuya Bornok, tsaka kay Junjun na. Grabe, nagulo nga yung mundo ko dun kasi hindi ako maka-get over. Sabi ko, bakit publiko nyo yung ganong mga sensitive na usapan? Nasaktan ako ng gusto kay Kuya Bornok, kay Junjun.
ko talaga hindi ako nakatulog. Ilang gabi rin akong hindi makatulog ng maayos. Kasi parang kumukurot sa isip ko yun eh. Pero buti na lang talaga. Prank lang. Galing talaga ni Ka-Business sa pagkuha ng attention at loob ng mga subscriber niya. Kasi, niya parang ginawa niyang social experiment at ang mga dyan, ang mga subscriber yung kanyang na prank. Grabe. Saludo po ko sa inyo. Hopefully ay makarating din po ko sa inyo. Sana, Mrs. Ka-Business, may chat po ko sa'yo. Sana makapunta po ako dyan sa inyo para kahit paano, kahit mag-BP man lang ako or mag-check ng blood sugar, libre ko na po yun sa inyo. Makita ko lang kayo at nakapagsilbi lang ako masaya na ako. Yun. Sana mabasa niyo na po yung message ko kung kailan po ako pwedeng pumunta. Medyo marami-rami pa. Kaya niyo po bang samahan hanggang matapos? Shoutout po pala sa lahat ng mga overseas Filipino workers po natin na nasa malalayong dako. Sana ay maayos po ang inyong kalagayan. Sana ay mababait po yung inyong mga amo, yung mga pinagsisilbihan po ninyong mga boss. Sana ay wala po kayong mabigat na karamdaman. Kasi alam ko yung pakiramdam ng magkasakit ng napakalayo sa iyong pamilya. Hindi ganun kadali. Shoutout po sa inyong lahat. May mga subscriber po ako na dyan sa United States, dyan sa Saudi Arabia, may pagkakataon dyan sa Italy, Middle East po. Lahat ng mga subscriber ko na nasa UK, yan, shoutout po sa inyong lahat. Sana ay dumating na yung panahon na makasama niyo na rin po yung mga family po ninyo, lalong-lalo na yung mga asawa at mga anak. Hindi ganun kadali yung mag-isa. Kaya prayer lang po talaga yung natin, yung kakampi, yung Panginoon lang. Kaya huwag po ninyong kaliligtaan, yung laging nananalangin po kayo para maiwas po kayo sa mga kalungkutan, tinatawag na depression, kasi hindi talaga madali yun, lalong-lalo na kung malayo ka sa pamilya. Kaya advice ko din po sa lahat ng mga may mga kamag-anak po na nasa malayong lugar, yung mga nasa Pilipinas po, na sana huwag niyo pong bibigyan ng kalungkutan, lalong-lalo na kung inyong mga asawa na nagtatrabaho sa malayo. Gawin niyo po ang lahat para araw-araw makapag-usap po kayo. Mahalaga po yun. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Iwasan niyo po yung magtalo, mag-away, dahil mahirap po ang ganyan. Lalong-lalo na kung long distance relationship. Tsaka iwasan niyo po ang pagkakaroon po ng ugnayan sa iba. Lalong-lalo na yung maghahanap po kayo ng comfort sa ibang tao. Kasi dyan po nagmumula yung tinatawag na infidelity, yung paghihiwalay ng mga mag-asawa, na isang malaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos.
Kaya, advice ko po sa lahat ng mga OFW ay araw-araw ay mabigyan niyo po ng pagkakataon na makausap yung mga magulang po inyo, yung asawa ninyo, or yung mga anak. Huwag nyo nga hayaan na lumipas ang ilang linggo, buwan, walang communication. Yan. Nga po, galing din ako sa church kaninang umaga. So, maganda rin yung lesson tungkol sa mag-asawa. Kaya ako ito nasasabi sa inyo. Na meron pong tungkulin yung bawat isa, yung babae at lalaki, sa kanya sariling asawa. So, ang natatandaan ko po, pagdating sa lalaki, yung duty niya sa kanyang asawa is yung ibigin at mahalin, pakainin, alagaan, at huwag sasaktan. Ayan, ihinalin tulad po sa Biblia, inihalin tulad po ng Biblia yung pagmamahal na dapat ibigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Yung hinalin tulad po yun sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa iglesia, na kung saan ibinigay niya ang kanyang buhay para rito. Mababasa niyo po sa Bible. Kaya, ibig sabihin, kung iniibig po ng isang lalaki ang sarili niyang katawan, pinakakain, dinadamitan, inaalagaan, ganun din po dapat ang gawin niya sa kanyang asawa. Ganun din po, pagdating naman sa mga babae katulad ko, mahalaga na gumalang, magpasakop sa asawa. Maganda rin yung lagi kayong pupunta sa church para na re-refresh sa inyo yung mga ganyan, yung mga bagay-bagay na kung saan ay makakatulong sa pagdadala ng buhay. Di ba po? Malapit na ako matapos. Kwento-kwento lang pero matatapos na. Ay, ang nga pala, this video will be uploaded on my second YouTube channel, Liz Nurse Organist 2.0. So, I'm inviting you everyone to please subscribe to my first or main channel, which is Liz Nurse Organist. Please watch my old videos po, dahil marami po kayong matututunan doon regarding the health of our sexual health. Ayun. Especially, most of my subscribers are men. So, I think 75% po ng mga subscriber ko ay mga lalaki. Kaya, salamat po sa laging pagtangkilik, panonood. Huwag po sana kayo magsawa. At, hopefully, kapag medyo nakaluwag-luwag na po ako sa aking pinag-aaralan, makapag-vlog po ako ng tuloy-tuloy. Ayan, malapit na matapos. Hopefully. Bilis ng panahon, no? December na naman, no? Ay, di. Ang bilis ng panahon dahil end of the year na naman. December 10 na ata.
napakahalaga. Marami akong natututunan dun sa pinapanood kong vlogger na si Ka Business Official. Tungkol sa pagdadala ng buhay, pagharap sa hamon ng buhay. Lalong-lalo na nung nagpa-challenge siya ng solo vlog challenge. Nainganyo nga rin ako eh. Marami tayong matututunan sa kanya regarding sa pagbablog. Yung consistency, kung paano mag-vlog, hagahawak ng camera, angle ng screen ng camera, at saka kung paano yung sequence ng mga pag-i-interview. Yun lang yung medyo nahihiya pa kung mag-vlog sa labas. Pero sa susunod, matapos ko na talaga yung exam ko, yun. Nag-vlog na naman ako ng tuloy-tuloy. Sorry. Yun o. Nagis ko almost 16 minutes na tayo. Patapos na rin ako. Ayan, natapos ko rin ang aking tinutupi. Ayan, 1, 2, 3. Thank you so much sa panonood po at ingat po kayong lagi. Sana po kayo magsawang manood. I love you. Bye-bye!